Ayan po, isa pong mapagpalang araw ng Lunes, Ngayon po ay ibabahagi ko yung kaalaman ko po sa maalamat na kwento ng mutya ng puso ng saging, Dati kasi ay nung mga bata pa kami, yung lolo ko kasi, yan po ay isa talagang bantog na antingero. Napakadami niyang gamit, Bale siya po yung tatay ng aking ina. Isa po siyang kilala at bantog nga na antingero sa bayan ng Chaong, Quezon. Napadpad lang siya dito sa Mindoro sa kadahilanan nga na dito siya nakakilala ng kanyang magiging asawa, yung lola ko. Yan. Ayon sa kanyang kwento, siguro mga edad 10 taon pa ako noon. Sa kwento niya kasi, ang puso ng saging o kung saan mo makukuha yung mutya ay hindi po sa mga saging na saba, bangalan o kung ano pang klase ng saging. Yung saging pong tinutukoy dito ay yung saging sa bundok, yung tinatawag na tindok, saging na tindok. Yung sabi niya, ang proseso daw ng pagkuha niyan ay ginagawa ng Biyernes Santo. Biyernes Santo po. Mag-iisa ka na pupunta ng bundok kung saan merong saging na tindok na may puso, syempre. Yung babago pa lang pong pupuso. Babagong bubukad. At dun nga daw, bago pumatak yung 12:00, dapat nandun ka na sa saging na yon. At yun nga lang, meron talagang mga hadlang. Madami ang nakabantay doon para ikaw ay kanilang linlangin o kumbaga yung pagpupokus mo sa pagkuha ng mutya na yan ay mabaling sa kanila. Madami ka daw makikita ng mga nilalang o magpaparamdam sila sa iyo tulad ng mga kapre, tikbalang, duwende. Makikita mo daw sila hanggang sa malimutan mo na na meron kang misyon na gagawin tulad ng pagkuha ng mutya sa puso ng saging. Andyan daw yung ikaw ay kukulbitin, sisitsitan, at halos nga hawakan ka na nila. At yun naman po ay pag napagtagumpayan nyo na makuha, isa po yan daw sa napakalakas na mutya. Tinataglay lahat niyan ng pandepensa. Yung mutya sa saging. Sa puso na saging. Yan, nakakalito. Pero yun nga po, tulad ng sinabi ko, napakatagal ko na sa ganitong kaalaman. Pero kahit kailan wala po akong nakita na orihinal na mutya ng puso ng saging. Isa po yan kasi sa pinaka mahirap ding makuha o pinakang mahirap taglayin. At kung taglayin mo daw yan ay halos lahat na nagbabantay doon sa mutyang yon ay magiging alipin mo na o mga gabay mo sa araw-araw. Ayan po, sana po medyo nagandahan kayo sa binahagi kong kwento. Kumbaga yan po ay kaalaman ko lang o kwento ng aking lolo sa amin nung kami ay mga bata pa. Pero yan daw po ay may katotohanan talaga. Kasi yung kanyang tatay, yung tatay ng lolo ko, yun po yung nagtatanga ng
mutya ng puso ng saging. Yun nga lang, hindi niya daw nakuha. Ano, salamat po at God bless sa lahat.